Hello, hello, hello everyone! Ibang-iba ang araw natin ngayon dito sa 20% ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. At napaka-espesyal dahil ngayon ay Pasko. At hindi basta Pasko dahil kasama natin tayo'y mamamasko kay Lolo Densi. Walang iba kung hindi His Eminence Gaudencio Rosales. Lolo Densi, Merry Christmas! Maraming salamat po sa inyong pagbati at maraming salamat po sa mga nanonood, nakikinig at nakikisalo sa aming pagbabahagi ng mga diwang makapasko. Masayang-masaya ang lahat kasi mga seniors kayo na mga nanonood. Pero sa araw na ito, nandito rin tayo sa Seniorate. Ito ang tahanan ni Lolo Densi, ang St. Joseph Seniorate. So, Lolo Densi, ano ba ang kwento nitong inyong Seniorate? Ito'y naisip pa ng mga pare na ipagawa sapagkat yung matatandang naglingkod sa simbahan, tumatanda ng walang nag-aalaga. Ay naku, kung ikwento kong istorya, maawa kayo sapagkat ang mga matatandang pare napapabayaan. Meron nga sabi na kawawa mga pare. Ay kawawa nga, huwag ka wala nag-aalaga. Sasabihin ni nanay, huwag ka mag-alaga, Father. Pagtanda mo, alagaan ka ng iyong ate. Ay hindi na ng ate ko tumatanda rin, matanda pa sa akin. Ay paano aalagaan? Naisipan naman pare, gagawa ng tahanan nila. Ito, Seniorate, alaga ng simbahan ang mga naglingkod sa mga tao. At dahil dyan, mga lolos and lolas, nabibigyan tayo ng inspirasyon. Kasi kayo mismo ay nagtatanong, pagtanda ninyo, sino ba ang mag-aalaga sa inyo? Pero ganitong Seniorate dito sa Lipa, sila'y meron ng sariling tahanan para sa mga nagkakaedad na mga seniors, na mga kaparian. At dahil dyan, sabayan nyo kami sa pag-inom ng ating mainit na tsaa, habang tayo'y sumisigaw, let us praise the Lord and give Him thanks. Yan. God. So lolos and lolas, napakasarap na makita natin na hanggang pagtanda natin, tayo ay pinangangalagaan. Pati na rin ang mga nag-alaga sa ating kaluluwa, sila man ay inaalagaan din. At napaka-espesyal ng araw na ito sapagkat pagkukwentuhan namin, we fondly call the Cardinal Lolo Densi. At ngayon talaga naman paninindigan niya na ang kanyang pag 20% yung discount card. Kaya nandito tayo ngayon sa ating programa. Ang tema natin ngayong Pasko na nais mapag-usapan ay tungkol sa pag-asa. Ang sabi natin, giving hope is living hope. Yan ho ang ating serye na pag-uusapan ngayon. Lolo Densi, akayin mo naman kami nung ikaw ay bata pa. Ano yung mga masasayang alaala mo ng Kapaskuhan? May kwento ko, napakarami. Sapagkat naranasan ko ang pagdiriwang ng Pasko, bumabalik sa orihinal na paniniwala ng mga tao. I will tell you frankly, ang pinakamaligayang Pasko ko ay nung Japanese time. Wow! Panahon ng Hapon. Panahon ng Hapon. Tandang-tanda ko sa bahay, kami ay naghahanda. Lahat sisimba. Sabi ni nanay, alas 3 pa bumabangon kami. Walang elektrisidad. Dala namin ang kingki. Lahat may dala. Ang ipagtataka mo, magliliwanag ang simbahan sa dami ng dala-dala ron. Wow! For me, that was exceptionally happy. Lahat ay nagdiriwang. Lahat
ay may dalang ilawan. Kanya, didiklap ang buong simbahan. Pagdadasal, kumakanta ang lahat. Japanese time, walang elektrisidad. Pero pagdating ng alas 3:30, nagliliwanag ang simbahan. For me, that was exceptionally happy. Bakit? Pagkat lahat ng tao ay nagdadala ng ilawan, nagdadala ng liwanag, nagdadala ng pag-asa, nagdadala ng mga alalahaang babaunin habang buhay. Buhay ang Pasko sa mga taong nagdiriwang na ganyan. At ano maganda ron? Noon, lahat papasok sa simbahan, alas 3:30, punong-puno ang simbahan. Talaga. At ang mga Hapon, nagbabantay lamang ang mga Hapon. Doon hindi pa mabagsik ang mga Hapon. Kanya, for me, that was my best celebration of Christmas. Sapagkat lahat ay nagdadala ng kontribusyon nila. Liwanag sa simbahan. Pag-asa na tumatawa sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Pagdamay sa kapwa. Kay ganda ng ganong karanasan. Kanya, hindi ko malilimutan yung taghapon. Ako naman yung binatilyo na. Kanya alam ko ang ginagawa ng mga tao. Tandang-tanda ko pati ang dala ng mga tao. Ilawan, ayon, magliliwanag ang simbahan. Didiklap ang magandang pag-asa. Napakaganda ng Pasko. Lahat nagkukumpisal doon. Lahat may dalang pag-asa. Yan. Mga bigay, wala katatandang binigay. Kaya noon, maganda yung nagdiwang ka na ikaw ay nagbigay sa Diyos ng isang magandang araw, nagdadala ng pag-asa. Nako, maniwala ka. Napakaganda ng gano'n pala. Alam mo po, Cardinal, bago magkagera, bibigyan ng mga aeroplano. Wala. Pero, pagsapit na gano'ng uri ng Pasko, ikaw ang nagdadala ng pag-asa para isugo ka ng Diyos. Gawin mo ito. Magdala ka ng liwanag. Pagkat may dala kami mga ilawan Lahat na sisimba. Yan ay dala-dala namin. At ang aming, wala mga kerosene, wala. Gere. So, langis ng niyog. wow. Yan ang dala-dala namin. Sa bote, sa baso, asin, at langis ng niyog. Bakit may asin? Gagawa ka dyan. Bulak, lalagay mo. Ititirik mo doon sa asin. Ayun. At yan ang magliliwanag sa loob ng simbahan. At magpapahama ng liwanag na yon. Oh. So, lolos and lolas, nakaka-relate kayo. Alam na alam nyo, yung panahon ng Hapon, maaring iba-iba ang edad ninyo. Ang iba sa inyo ay dalagita pa lamang nung panahon na yon. Yung iba naman ay musmus pa. Pero ang katakataka at kamangha-mangha sa kinukwento ngayon ni Cardinal, nagliliwanag ang lahat. Samantalang, ang tunay na sitwasyon nung panahon na yon ay gera. Kaya para sa isang Pilipino at maliwanag, wala daw ilaw at may mga nakabantay na Hapon, ibig sabihin kontrolado ang kanilang mga pagkilos at ang kanilang kalooban ay aandap-andap kasi yung sitwasyon ay hindi normal. Pero sa gitna nun ay nagpatuloy ang kanilang practice of faith.
Patuloy ang pagsisimba, patuloy ang pagsisimbang gabi, patuloy at pati ang mga anak ay kasama patungo sa simbahan na hindi alintana anuman ang takot o anuman ang peligro at maliwanag na pinagpatuloy ang Pasko kahit na sa gitna po ng gera. At ang gerang yan ay hindi iisang panahon lang, mahabang panahon ho yun na kanilang pinaglakbay bilang Pilipino. So nung panahon na yun, Cardinal, hindi kayo ninenervyos pag lumalabas ng bahay? Hindi, pagkat iwanan ng pintuan, hindi ka gagambalain. Nakakatuwa noon nung hindi pa mabagsik ang mga hapon noon. Talaga. Nung bandang huli, iyan nakakatakot Pumapatay na ng kapwa-tao. Pero yung simula noon is talaga napakaganda. Pagkat ang katapusan ng gere, bumagsik ang mga hapon. Yun. Naging mabagsik. At yun ang napakamaling ginawa ng mga Hapones. Aalis na sila dito, matatalo na sila, pero ang iiwan ng alaalay ang kabagsikan nila. Yan ang nakakatakot sa Tagapon. Pumamatay na ng mga tao. Yun ang napakahirap na ginawa ng mga Hapones. Yan. So may mga masasaklap tayong alaala pero nagpapatuloy ang buhay. So kung ikukumpara po natin, Cardinal, ang Pasko nung araw at Pasko pang kasalukuyan, kitang-kita nyo po ang pagbabago. Ito po ba'y ikinasasaya nyo, ikinalulugod o ikinalulungkot? Maaaring sabihin ko ito ang isa sa mga kinatatakutan ko. Ay, naku, mas mabigat pala, kinatatakutan. Bakit? Sapagkat ang pagdiriwang ng Pasko ay maaari ko sabihin highly commercialized. Naging komersyo ang Pasko. Yan ang nakakatakot. Pagsamba, pagmamahal sa Diyos, pagsunod sa Kanya. Sa Pasko, may presyo. Naging komersyo. Hindi pa Pasko, nag-iisip na mairegalo. Hindi malayo pang Pasko, advertisement dito, paghimok. Aba, baka hindi kayo maniwala. Isang bansa, babanggit ko kayo mamaya, nagdiriwang ng Pasko. Noong ang mga kalakal na pamasko para mahina, ina-advertise, ibinulgar sa mga tao, bumili na kayo, papasko na, makalulugi kami. Oo. And that was Great Britain. Nakakapagtaka. Highly commercialized ang Pasko at ang pamimili. Kanya naman, kumisan, siya rin nagiging dahilan. Bakit? May mga bansa, at babanggit ko na ilan, ang pagdiriwang ay dinadalaw ng sakuna. I will tell you this. Ang dami po ng Pasko ay napunta sa sunog. May alam akong isang parokya, hindi malayo dito, Batangas City. Naiwanan ng yung ilaw, yung Christmas light. Christmas lights. Aba, ay di nagtagal, naglagablab. Kinain yung kumbento, nasunog ang mga santo,
At yung school, Nadamay. katakot-takot na pinsala ang nadali ng Pasko. Bakit? Ay, di ko sabihin, dinalaw ng sakuna. Ilan ang ganyan? Kanya, highly commercialized, tinupok ng disgrasya. At yung mauulit Pasko-Pasko sa dami na disgrasya. Huwag na natin sabihin ang mga paputok. No. Ito lamang nangyayaring pagkaraniwang araw-araw. Kanya, high commercialization of Christmas has its own destruction. May daladalang sakuna. Pag-iingatan natin yan sapagkat sa pagdiriwang hindi malayo ang disgrasya. Magandang reminder ito galing kay Cardinal Rosales na ang Pasko nga naman dahil naging commercial ay may karugtong, no? Kabuntot po talaga ang peligro na matatawag at dito rin nagsisimula yung mga samaan ng loob. Kasi kung ang pananaw ng isang tao, siya'y namimili pang regalo, abay umaasa rin siya, Cardinal, na siya rin ay may matatanggap. Kung Exactly. malayong-malayo sa unang kwento ni Cardinal, walang Christmas lights nung araw. Kasi una niyang sinabi walang ilaw. Pero ang simbahan ay nagliliwanag dahil ang bawat isa, bit-bit ang sarili niyang liwanag. Correct. Naku, mukhang tama ka, Cardinal. Mukhang kinatatakutan nga natin itong nangyayari pang kasalukuyan at mukhang mahirap nang maibalik yung tunay na dahilan ng ating Kapaskuhan. Yan ang kanya sabi ko, huwag natatakot. The way we progress sa pagraan ng ating pagdaan sa mga araw na ito ng pagdiriwang, may kasamang nakatatakot ng mga sakuna. Nako, huwag na natin bilangin at alam natin napakarami. Ano kaya ang dahil ito? Well, one of the things is humilawalay tayo sa pagdiriwang ng tunay na Pasko. At dito, ang papasko natin sa Diyos, sa ating kapwa, mga kaibigan, ang papasko natin ay ang magandang loob. Gagandahan natin ang kalooban sapagkat ito ang pagdiriwang ay para sa Diyos. At kaunabay nito ang kabaitan sa kapwa-tao. Yan ang maaaring sabihin natin, magandang papasko. Ang Diyos, pinaragaluhan natin ng panalangin, pagsamba, kabaitan. Salamat sa Diyos na kapagdiriwang talaga dyan. Pero gayon din, sasabihin ko, ang kabaitan sa tao ay daladala ng pagdiriwang ng araw ng Pasko. Maraming salamat at meron ganyan. Kahit na mayroon disgrasya kuminsan, ay hindi nalilimutan ng tao ang magbait sa kanyang kapwa. Thank you, Lord, for allowing us to celebrate Christmas with the memory of goodness of our brothers and sisters. Daladala ang ating pagdiriwang alaala na nakakagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Napakaganda ho niyan. Hindi natin malilimutan sa ating pagsamba sa Panginoong Diyos ang pagbabait sa ating kapwa-tao. Limutin nyo yan. Sige. Para ating commercial isipin. Sige. Pag ganyan, nalalayo tayo sa diwa ng Diyos. Magdiriwang tayo. Kasama ang pagsamba sa Diyos at kasama rin ang kabaitan sa kapwa-tao. Huwag na huwag kalilimutan ang asko
ay hindi lamang para sa atin. Ang Pasko ay hindi lamang para sa Diyos. Ang Pasko ay para sa lahat ng tao. Lahat. Paano hindi niniwala kay Kristo? Huwag kang babahala. Mas marunong ang Diyos kaysa tao. Ang paghahandog mo sa Diyos na hindi mo kilala, tandaan mo, kayang-kayang bendisyonan ng Diyos. Kahit na hindi pa kilala ng Diyos, maniwala kayo. Kwento yan sa kwentado ng Diyos. Even if you don't know God is good. Kahit may paniniwala kang ganito, no! Hindi maaaring palitan ang pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi mo kilala. Opo. Kahit anong sinasabi sa banal na kasulatan? Sinulat ni San Pablo. Ito ang sabi. Nag-aalala ka. Hindi ka kilala ng Diyos. Ang maliwanag sa sinabi sa Pablo Apostol ay, ano? Matatakot ka? Ay, ang Diyos na yan ay minihal ka nung ikaw ay makasalanan pa. Makasalanan ka pa, minahal ka na ng Diyos. Ano ba yan? Yan ang Diyos nating minamahal. At yan ang Diyos na nagmamahal sa atin. We are still sinners. Katakot-takot ang kabastagang ating ginawa sa kabila ng lahat. Mahal ka pa ng Diyos. Yan ang ating pagdiriwang. Ang kabaitan ng Diyos. Lahat kayo, lahat tayo, matanda at bata, lalo na tayong matatanda, talagang mahal ng Diyos. Remember this, makasalanan ka pa, minahal ka na ng Diyos. Hindi mo papalitan niya, hindi mo kilala. Sino mo sabi hindi ka kilala ng Diyos? Kasinalingan yan. Ikaw ay mahal ng Diyos. Kahit sino ka. Kahit hindi mo siya kilala, kilala ka na ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Nakatala sa banal na kasulatan. Salamat at ganyan ang aking Diyos. Siya natin magdiriwang sa araw ng Pasko. Huwag matakot. Ano hindi ka na hindi mo kilala ang Diyos? No. Sasabihin ko pa, ang sinulat ng Diyos, sinulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Sinabi niya, ito pa, hindi ka pa linala ng Diyos. Hindi pagililalang ang mga punong kahoy. Hindi pa. Ikaw ay dinistino ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Mahal ka na ng Diyos. Even before creation began, bago nagsimula ang paglikha, idinistino ka ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Yan nakala sa banal na kasulatan. Sulat sa mga taga-Epeso. Kanya, ano't matatakot ka na lumapit sa Diyos na ganyan ang pag-ibig, ganyang kumilala, ganyang magmahal, ganyang sumakop? No. Huwag matatakot. Kahit ano ang sitwasyon mo, yan ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Napakaganda ang magmahal sa Diyos. Walang pasubali. Basta, mahal ka niya. Lolos and lolas, titos and titas, mahal tayo ng Diyos at dahil dyan, sabay-sabay tayong magpuri sa Kanya. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So nakakatuwa po, no? Hindi lamang pala pag Pasko,
nagse-celebrate tayo dahil sa mga regalo, yung exchange gifts natin. Minsan nalilimutan natin yung tunay na celebrant na si Jesus. Pero ngayon, napakaganda pala na magbalik tanaw tayo pare-pareho na hindi lang yung Kapaskuhan, ginugunita yung baby Jesus. Kung hindi yung pagmamahal niya na paulit-ulit na ibinibigay sa atin, bagamat paminsan-minsan tayo hindi karapat-dapat, paminsan-minsan ay tayo ang nakakalimot, pero kailanman ang Diyos ang hindi nakakalimot. Medyo may assignment ho tayong lahat. Hindi ang magbalot ng regalo, kung hindi hanapin ang kabaitan sa ating puso. Yan ang maliwanag na sinabi ni Cardinal Rosales. Ang kagandahang loob, yan ang pinakamahalaga na pwede nating ibigay sa Diyos, pabalik sa Kanya. Alam ho ninyo, ito matagal ko na itong gustong itanong kay Cardinal Rosales. Natatandaan ko ho kasi, merong pagkakataon na unang pagdiriwang mo ng iyong birthday sa Archdiocese of Manila. At ang iyo pong sinabi sa amin ay hindi ikaw ang aming reregaluhan. Kung hindi, mag-isip kami ng paraan kung paano kami makapaglilingkod sa mga mas may pangangailangan kaysa sa amin. Nagulat po kami na talagang hindi ka talaga tumanggap kahit isang regalo. Talagang ang regalo ho ay ginawa naming maglingkod. Kami ang pinuntahan namin, Lolo Densi, ay ang tulay ng kabataan, yung mga street children, nagpakain kami doon, tumulong kami magpaligo sa kanila, at etc. etc. So, sa ganung diwa ho, ganun ho ang naging practice mo talaga, Cardinal Rosales. Hindi ang material na bagay, kung hindi, imbis na sa'yo namin ibigay at ilaan, ibigay sa maliliit nating kapatid. Yan ang magandang inspirasyon binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Natatanda ko, ako'y bagong dinala sa Maynila. May inalpasan akong diwa. Ano yun? Isang paniniwala na anong ginawa natin sa Panginoon Diyos. At sinabi sa ating, ito ang ating maliit na kontribusyon. Natatanda ko, unang taon kong pagsalta sa Maynila, inalpasan ko ang isang gawaing kaya natin gawin. Pinamagatan natin itong Pondo ng Pinoy. Ano nga ba't naisip ko yun? Ay mahaba ang istorya. Sapagkat di niyo tatanong, ang pinakamahaba kong destino ay hindi Manila, hindi Lipa, hindi Antipolo. Ang pinakamahaba kong destino ay sa Mindanao. Almost 11 years ako ron. Kinatakot ako pumaron. Nung sabihin sa akin, doon ka na. Yun. Pondo ng Pinoy. At sabi ko, kakayahin ito na lahat. At bakit? Sapagkat ang maaari yung ialay sa Diyos ay yung sinsilyo ng buhay. 25 centavos lamang. Kaya mo yan! Sabi mo daw. Kaya mo yan! 25 centavos. Yan ang iaalay mo. Pagkat halos walang halaga ang 25 centavos. Ang tawag ko din ay mumo ng buhay. Mumo talaga yun. Pag kumakain tayo mga tumatas, iyan. Naniwala ang mga tao. Magbigay ka ng mumo araw-araw. Yan ang kaya mo. Kaya-kaya mo yan.
At nagpapatuloy pa kahit ngayon. Mumo ng buhay. 25 centavos. May lumapit sa akin nung nagbibigay ako ng talk. Ipinopromote ko yan. Merong isang palagay ko mayaman. Tumayo sa gitna ng gymnasium. At sabi, bakit to 25 centavos lamang? Bakit 25 centavos lamang? Ako magbibigay 20 mil. Tuwa ko. Nung nagpapalakpakan ng mga tao, sunod na tanong ko, kailan nyo uulitin? Nagulat. Kailan nyo uulitin? Itong pondo ng Pinoy ay isang ugali na ating itinatatag. Uulitin. Magaling pa yung 25 centimos na araw-araw ay naisip mo. Kaysa 20 mil na minsan mo lamang uulitin. Yan. Nagulat yung mas magaling pa yung araw-araw 25 centavos kaysa 20 mil na minsan lamang gagawin. No, hindi tatalabyan sa diwa ng tao. Magaling maliit. Kanya nagkaroon ng kasabihan, anumang magaling, kahit maliit, sabi niya, Basta. ay patungong langit. Sabay-sabay po natin, kayong mga nasa inyong tahanan, ang mga viewers natin sa TV Maria, sabayan nyo kami at alam nyo rin yan. Anumang magaling, kahit maliit, basta't malimit, ay patungong langit. So ang patungong langit pala, Cardinal, ay maliliit, hindi malalaki, na katulad ko. Opo. Okay. Pero tama ka doon, Cardinal, kahit kasi 25 centavos, kahit mahirap, may kakayahan ho na mag-alay ng 25 centavos. Pero kung ginawa mo't pinauso na 20,000 pesos, hindi ho kakayanin ng lahat yan. Yan ay magiging pangmayaman lamang. At ang maganda ho doon ay simple man, pero regular. Araw-araw talaga, tulad din ng mga pagmamahal na hinahanap nyo, lolo and lola, titos and titas. Di ba hindi naman isang one-time, big-time na Christmas gift ang inaabangan nyo sa inyong mga apo? Di ba yung makita nyo lang sila every week na kayo ay dalawin? Yung bang every Saturday nandyan sila para halikan ka? Yung bang pagising mas sa umaga, ikay gulatin paglinggo at ikaw ay isama sa simbahan, maliliit na bagay pero regular. Hindi ho ba yan ang laman ng puso natin pare-pareho? Pero bago mo pa yan naramdaman, lolo and lola, may pondo ng Pinoy na ang mahal nating kardinal. So ito po ba ay nagbibigay ng pag-asa kahit 25 centavos lang yan, Cardinal? At napakarami namang natulungan. Yan ang maganda sa pondo ng Pinoy. Maliit, malimit, puntang langit. Yan. So, Cardinal, hindi lang naman sa pondo ng Pinoy, pero alam nyo, ang lolos and lolas natin, hindi ko alam kung ilang Pasko pa ang nag-iintay sa kanila. Siyempre, chronological order. Laging sinasabi ni Cardinal nung araw, abangan natin kailan tayo kokoronahan. Yun ang term mo, nalalandaan mo, Lolo, sa ating pananaw. Sabi mo nung araw, kokoronahan kami pagdating ng panahon. Why not? So, ilang Pasko na lang yung nag-aabang, di ba, para sa lolos and lolas natin. Pero habang inaabangan pa yan, ay meron pong kasabihan. Madalas ang pagkagising nitong mga titos and titos, lolos and lolas, pag hindi maganda ang gising, sinasabi, "Hay, buhay." Pero ngayon, ang nais ko pong ipapaliwanag sa inyo sa kanila ay yung tungkol ba sa pag-asa, na alin ba ang totoo? Habang may Pasko, may pag-asa. O habang may Pasko, baliktad,
habang may pag-asa ay may Pasko. Talagang ganan. Paulit-ulit ang magandang gawain. Ganyan ang pagsanay sa isang mabuting gawain. Kanya, tama. Yun. May Pasko, may pag-asa. May pag-asa, may Pasko. Yan. Katulad baga ng isang araw. Nasa Manila pa ako noon. Nandun ako sa Tondo. Ayan. Doon sa karagatan noon. Tinawag isang bata. Dahil nga, o recite. Yung, di may kanta tayo na, yun. Ang bata ako, recite. Ano mang magaling, ay ang verso ng bata ito. Kasi sanay sa Tondo na maraming nagdadala ng regalo sa mga tao. Ano mang magaling, kahit na maliit, basta may ticket. Sanay kasi bigyan mga tao, ticket, bibigyan. Puntang langit. Yan. Ay, ang verso ng bata, may ticket, bagat mo, dumadalaw na bibigay ng ticket sa sahod. Ako, hindi kayaan. Kahit ang magaling, kahit maliit, basta't malimit, ay papuntang langit. Yun. Pero hindi naintindihan ng bata, sinabi niya. Bakit? Akala niya, pag may ticket, sa sahod, ayan, hindi ka ako. Ang turo sa atin ay, ano mang magaling, kahit maliit na maliit, basta malimit, ginagawa nating isang gawain. Ginagawa nating isang maliit na pagdiriwang, ginagawa yung maliit na kontribusyon. Pero at the end, langit. Naintindihan ng bata. Hindi basta may ticket. Pagkat sanay sa bigay ng mga tao, o yan, ticket, makakasahod ko doon. No. Basta't malimit, ugaliin na magbigay ng napakaliit, mumo ng buhay. Naintindihan ng bata. Yan. So, ganyan. Marami tayong mapupulot na gawain na ating dinambana, baga, kung maaari. Cardinal, isa pa sa pinoproblema ng ating mga lolos, lolas, titos and titas, yung handa pag Pasko. Para bagang hindi matutuloy ang Pasko kung walang handaan. Pero meron kang katuruan sa amin nung araw. Ang sabi mo po, kahit isang basong tubig lang, ito ay makakarating at maghahatid sa amin sa langit. Totoo yun. Yeah. Kasi, well, magandang ugali magpakain ka sa nagugutom. Kumisa naman sa hindi nagugutom, nagbibigay tayo ng mga kontribusyon. Pero ganyan talaga ang taong makadiyos. Nagbibigay ng kinakailangan ng sino man. Kanya, salamat sa Diyos. Meron tayong kinaugalian ganito. Salamat po. Napakabait ng Diyos. Ang sabi nga, ay makasalanan ka pa, minahal ka na don't you worry. Ang Diyos ay hindi nagtatanim ng sama na loob. Kanya ang maganda sa Biblia ay ang pagmamahal ni Jesus sa mga makasalanan. Napakaganda ng aral ni Jesus. Ikaw, makasalanan, mahal ka niya. Ito ang ginawa ni Pope Francis.
yung photo niya, yung kanyang ginawa. Hindi lang minahal. Nung si Mateo ay nakaulok-lok doon sa bayaran ng mga yung taxes, yan. Alam mo ginawa ng Diyos? Kinilala mo. Sino? Si Mateo? Oo. Makasalanan mo yan eh. Magaling mangupit. Oo. Yan ang magaling sa Diyos. Nangungupit na. Okay. Hindi ko sinasabing hindi. Mahal ko yung mga nagkasala. Mahal ko yan. Ay ganoon si Jesus. Alam ko, kilala ko yan. At ang ginawa ni Pope Francis, minahal niya, pinatawad niya, at hinirang niya. Akala mo kasalanan. Pinili pa ni Jesus na maging apostol. Basta yan. That is how God is, mga kapatid. Sino magkaakala? Patapos lang ba ka nakasalanan, may piliin pa? Naging apostol pa. Yan. Si Jesus. Talagang pambihira. Walang katulad. At yan talaga ang Diyos. Pag magkasalanan ka, mahamahin ka, pipiliin ka pa. My God. Thank you, Lord. Ang gandang papasko niyan, ah. Napakalalim, Cardinal, ang iyong mga mensahe para sa amin at pabigat ng pabigat yung assignment namin. Nagsimula lang sa liwanag, kaya namin yun, magbigay liwanag. Kagandahang loob, kabaitan, konti, pwedeng pagsumikapan. Pero ngayon, yung pagpapatawad, na kahit na nakakainis, may kasalanan, yung tao, pero dapat igalang na siya'y hinirang pa rin. Exactly. Ang nakakagulat doon, Cardinal, hindi lang minahal. Madali yung pagmamahal, pero yung para hirangin ka pa, abay may pagtitiwala nakasama doon. Mukhang mabigat-bigat yun na assignment para sa amin, Cardinal. Mahirap ibalot yun, no, ng Christmas wrapping. So, huling katanungan, Cardinal, paano naman yung mga lolos and lolas natin, ang mga Pilipino na may pinagdaraan ng Misteryo Pascual? Alam namin yan, pangmahal na araw lang. Pero ngayon ay Kapaskuhan. So, pwede bang isa-isang tabi na muna yung mga pagdurusa na yan, paghihirap na yan, at happy-happy na lang muna ang lahat? Well, ganito yun eh. Ang lahat ng yan ay alam ng Diyos. Kanya ang dumadalaw sa ating mga pangangailangan. Maaaring sabihin kong timplado na ng Diyos. Timpla. Pinapahintulot niyang maranasan ninyo lahat. Ay marunong pa tayo sa Diyos. Ang nakapagtataka bakit napakatagal ng pagdurusa, pagtimpla. Yan ang pinagtatako sa Diyos. Bakit ganon? Maaari ko sabihin na tinimpla na ng Diyos, kaya mo yan. Ngunit, eto pa, yung sumasagana sa buhay ay may mabigat
na gawain. Yung nananagana sa mga tinatanggap, yung mga may konting surplus, may assignment sa Diyos. Matuto ka sanang magbahagi sa mga nangangailangan. Yan ang nakapagtataka sa Diyos. Oo nga, sumasagana ang madami. Pero, ang assignment ng Diyos, pwede ba? Isali mo dyan ang iba. Bahagian mo naman. Binibiro mo dami ba ay sa totoong buhay, maraming nangangailangan. Yan. Maraming nangangailangan. Ano ibig sabihin ito? Marami ang tinitimplahan ng Diyos na kasaganaan. At ang sabi ng Diyos, pwede ba? Ibahagi mo dyan ang iba. Ayan ang mabigat. Sapagkat tinimpla ng Diyos, dapat meron ka konting abuloy, may konting kang bigay sa akin. Pwede ba? Bahanggan mo ng iba. Yun. Cardinal, ibig ba sabihin nito na pag nananagana ang isang tao ay may tungkulin siya na ibsan naman yung paghihirap ng kanyang kapwa? Exactly. Huwag nang hintayin pang hinihingian sila. Exactly. So may pagkukusa. So lolos and lolas ha, assignment yan. Imbis na gumagawa kayo ngayon ng recipe, tinitimplahan nyo yung mga morcon, yung mga bibingka, yung mga puto bongbong. Hindi lang ho yan ang tinitimpla. Ang Diyos, tinitimplahan din pala tayo. Kaya ganitong panahon ng Kapaskuhan, tinatasan na natin, no? Kinakalkulan na natin, di ba? Hindi yung recipe sa kusina, kung hindi yung pagpapala na umapaw at dumaloy sa atin. Timplado. Pero alam mo, Cardinal, walang isang tao dito na hindi maaaring magsabing salamat sa Diyos pagkat siya'y nakaraos sa bawat araw. Doon pa lamang sa araw-araw na ibinibigay ng Diyos sa atin, sapat-sapat na kasi hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Oo, minsan kailangan mamaluktot sa kumot kasi maikli ang kumot, pero may mga pagkakataon naman na pwede pa rin i-share ang kumot kasi hindi lang ikaw yung naliliitan dun sa kumot, pero may puwang pa rin para ma-share naman dun sa mas higit pa na nangangailangan. So, Cardinal, paano naman ang iyong mensahe para sa mga nalulungkot pa na mga nagkakaedad? Pagka po ba tumatanda, yun lang ba nalulungkot pag Pasko? Dumadapo din ba sa'yo yun, Cardinal? O pag Pasko talagang masaya yan dahil busy? Marami namang mga bumabati. Katakot-takot, sulat, salita, may nagbibigay din ng konti. Ginagawa namin, pag sobra, bigay sa mga pamilya ng mga tumutulong sa amin, naglilingkod sa amin. Meaning to say, hindi namin sinasaklaw lahat na bigay sa amin. Ibinabahagi rin sa aming mga kasama. Yan. Salamat sa Diyos. At sa araw ng Pasko'y pinayayaman ng mga tao ang damdawin ng bawat isa. Bawat isa? Opo. Hindi tayo lamang ang pinaliliwanag ng Diyos, amdam namin sa araw ng Pasko. Ito'y dapat makahawa sa iba. Yun. Sinabi nga natin, timplado na ng Diyos yan. Yeah. Ano kaya mangyayari kung lahat ng tao'y marunong makipagkapwa? Ano kaya mangyayari
kung lahat na nakakariwasa sa buhay ay nagsusubi ng konting maibibigay. Ano kaya kung bawat Pasko ang lahat ay nagsusubi ng konting mapapagsaluhan? Ano kaya ang mayayari kung lahat na tayo kayan? Aba, nag-iisip ka na ng bagong daigdig. At iyan ang gusto ng Diyos. Bago sa iyo, pero matagal nang inisip ng Panginoon. Ano kaya at ganun nga mangyari? Yan ang gusto ni Jesus. Yeah. Malapit na ba tayo? Malapit at malayo. Bakit? Sapagkat ang magaling makipagkapwa-tao, ang magaling makipagkapwa-tao ay parating iniisip ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Matagal na niyang iniiyan nung ipinala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Yan ang iniisip ng Diyos. Sana magkagayon kayo lahat. Lahat ay bigay sa ating kapwa. Lahat ay bigay sa mga nangangailangan. Lahat ay bigay sa mga minamahal. Parang mahirap gawin sapagkat ang bunga ng unang kasalanan. Yeah. Original sin. Ang kasalanan mortal ay hindi isang gawain. Mortal nga, original. Napakalaki ng pananagutan ng lahat ng isilang. At lalong malaki ang tungkulin ng gawa pa sa isa't isa. Eh, bakit tinawagang original? Ang turo sa atin na ito, diyan nagmula ang lahat ng pagkakasala. Na hindi basta wag mong lalamunin, kakainin bunga niyan. Yo. Baka nung una, yes. Pero ngayon, original. Ang tao ay natutong maging maramot. Yan ang bawal. Yan ang gagawin ko. Bawal yan. Yan ang aking papapatuloy. So yan ang mahirap. Baguhin ang paraisipan na ang mundo at ang bunga nito ay para sa akin lamang. Iyan ang ginagamot ni Jesus. Matuto kang magbigay. Natuto yan. Nung ipadala ng Panginoon sa kanyang anak na si Jesus, yan ang gustong bawiin ng Jesus. Papawiin niyang pagsasarili. Papawiin makasarili. Papawiin ako lamang. Yan. Isang katekismo ng buhay. Alam nyo, lolos and lolas, habang ako ay nakikinig no, sa Paskong mensahe ng ating Cardinal Rosales, parang gusto ko mangumpisal. Kasi sinabi nga, na-mention talaga ni Cardinal parang dun sa pananaw na ako muna, tapos naging ako lang. Parang ganun ho yung daloy, ano, yung naging
ang salita ay karamutan, pero nagsisimula yun dun sa pananaw natin na ako muna. Pag nauna na yung sarili, ako na lang. O yan na, hindi na natin maibabahagi sa iba ang lahat. Kaya alam mo ninyo, ngayon na nagdiriwang tayo, alam ko, andyan ang mga bisita nyo, andyan ang pamilya ninyo, at maya-maya lamang kami man ay magno-Noche Buena na rin ni Cardinal, di ba? Pero ang sinasabi ho natin, ngayong Kapaskuhan, ang Panginoong Jesus ay pumarito. Hindi ikaw ang pumunta sa Kanya, siya ang pumarito sa atin. Kaya ganun na lamang yung mga pangaral sa atin ng ating mahal na kardinal, may oras pa tayo, may panahon pa para ibalik yung payak na dahilan, pero yung tunay na dahilan kung bakit may Pasko. Ang Pasko ay hindi lamang para sa atin, kundi para kay Jesus at para sa ating lahat. So ngayon naman hilingin natin ang pagpapala ng mahal na kardinal kasi nagugutom na rin kami, gusto na namin kainin ang ating mga handa. Kayo rin naman ang umaapaw niyong handaan. Hingin natin ang pagpapala ng mahal na kardinal. Ama namin, salamat po. At tinuruan ninyo ang anak niyo si Jesus na tuwing mananalangin, tawagin kayong Ama. Kay ganda ng pangalang Ama. Ang Ama, ang simula ng kabutihan sa isang tahanan. Ang Ama, ang unang nagmamahal. Ang Ama, ang tunay na nag-aalaga. Ang Ama, ang tunay na nagtuturo. Ang Ama, ang unang nagpapatawad. At sabi pa ninyo, namin, anong ibig sabihin ito? Ama namin. Marami kaming mga kapatid. Nung sabihin ni Jesus, Ama namin, huwag niyong kalilimutan. Marami kayong magkakapatid. Maraming tungkulin ang tumatawag sa isang Ama namin. Patawarin kami sa aming pagkukulang. Mahalin kami sa bawat sandali. Kami po ay inyong turuan na magbait. Kami inyong pinatatawad. Sundin ang inyong kalooban. Langit at lupa, dinayanig namin. Kami po ay inyong patatawarin. Bigyan ng aming kakanin. Sundin ang lahat na pinagtuutos sa amin. At kami inyong bigyan ng lakas ng natutunan namin ngayon, isagawa namin. Purong gawain ng lahat ng anak ng Diyos. Bendisyonan niyo ang bawat gawain. At lahat ng biyaya'y ipagkaloob sa amin. Patawarin kami. Ibigin kami. Sapagkat inyong lahat tulungan kami. Isagawa ang lahat namin natutunan sa langit, sa lupa, ngayon at kailanman. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. At ngayon naman, meron tayong pamaskong handog kay Cardinal Rosales. Ito ay iaabot sa atin. Siyempre, tunay na bigayan kay Jesus.
Yan. Oh, thank you. Very good. So ito ay isang halaman para eco-friendly ang Pasko natin. Very good. Kasi bahal ni Cardinal ang kalikasan. Ito ay spiritual bouquet na galing sa maliliit na tao, Cardinal. Kung naaalala mo pa ang staff ng Lay Force, sila yung mga behind the scenes, naglilingkod, nag-aalay. Isa pong spiritual bouquet para kay Lolo Densi, hindi minsanan, hindi commercial, pero galing sa kabutihang loob, kabaitan. At meron pong panalangin ang buong komunidad. Thank you. Salamat po. Hayaan din natin na kami naman ay magdasal para kay Lolo Densi. Prayer for Lolo Densi. Lord God, we thank you for the many years of the humble ministry of Lolo Densi. We shall nourish the seed of kaganapan ng buhay that He planted in our hearts. We remember how you spent your entire life serving and giving everything to your flock. We ask, Lord, that you take care of him till the end of his days. Blessed Mother, accompany him every day with joy and gladness in his heart. San Lorenzo Ruiz and companions, intercede for Lolo Densi. Amen. Let us praise the Lord. And Give give him him thanks. Just to give you an idea sa ating mga lolos and lolas, sa ating viewers, ang mga nakasulat ho dyan ay kung ano yung spiritual na gagawin at pag-aalay, plus ano yung gagawin nila, ano yung natutunan nila na bahagi ng buhay. Example po, si Nessie Abing, sa kanya ay mag-aalay ng araw-araw na Santo Rosario, at ang kanyang pangakong kabutihan ay mamuhay at maglingkod ng marangal at simple. Galing. Siya po yung in charge sa kaha ng Lay Force. Siya yung nag-ingat you. yaman natin. Si Nelia Alejado naman po, kilala mo ito, taga Bukidnon. So, prayers for the good health of Lolo. Siya po ay refectorian. Ang sabi naman niya, respeto sa pagkatao at pantay-pantay na pagsisilbi sa mga taong pumupunta sa Lay Force. Walang pinipili, walang kinikilingan. Kasunod naman po si Rogie, sa office po ito. Ang pangako naman ni Rogie, pagsisimba sa Quiapo, tuwing Biyernes at Linggo, iaalay para sa iyong mga intensyon. Para sa kanya naman po, ang sasabuhay niya ay pag-ibig sa Diyos, pagtawid sa misteryo Pascual, sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagpapakasakit ni Jesus. Si Jojo 5 naman po, ang sabi naman niya, sa bawat pagsisimba niya, kada linggo at araw ng Miyerkules ay iaalay para sa iyong buhay. Pag-aalay ng sarili sa payak na paraan sa abot ng makakaya na walang hinahanap na kapalit. At syempre si Kuya Noel, ako magbabasa dahil wala siyang mic. Siya po ay naglilingkod ngayon bilang facilitator ng Lay Force, nagbibigay ng values formation. Gayon din siya ay Eucharistic Minister of Holy Communion. So sabi niya, tuwing may serbisyo po siya, tapat at simpleng pamumuhay, ang mabuting gawa, pag di ginawa, mawawala. So ito'y ilan lamang po, hindi ko kayang basahin ng lahat, pero Thank you, nagtatanim. Kasi Lolo Densi, nagtanim ka ng binhi sa amin. Wala ka na doon, hindi ka naming kapiling, pero nagpapatuloy ho yung magandang pananaw na iniwan mo sa amin. Dahil dun sa pananaw nating lahat, ito ay may pag-asa tayo, may motibasyon tayo, alam natin saan tayo patungo, pare-pareho. Tandaan, anumang magaling, kahit maliit, basta't malimit, ay patungong langit. Thank Merry you. Christmas! Salamat po.